pakisabi kay Commodore Tariela, isama si Justice Carpio, at sino ba yung professor sa UP? Magkita-kita muna kami para sa friendly debate bago magpunta doon. Yan ang sabi ni Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan. Ang makatuwid, mga kababayan, hinahamon ni Senator Rodante Marcoleta itong si retired Justice Carpio, si Tariela, at saka itong si Batong Bakal. Batong Bakal ba pang apelyido nito? Oo. Tatlo laban sa isa, mga kababayan. Pagbati po sa inyong lahat, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Rekta na kagad tayo, mga kababayan. Napanood niyo po ba yung live natin kahapon tungkol dito sa sesyon sa plenaryo na nagdebate si Senator Alan Peter Cayetano at saka itong si Senator Kiko Pangilinan, mga kababayan? Oh. Abang pinanonood ko po yung debate, mga kababayan, ay may kasamang halakhak. Natatawa ako dito sa dalawang nagdidebate, lalo na kay Senator Kiko Pangilinan, mga kababayan. Laging call a friend pagka nagtanong si Senator Cayetano, mga kababayan. Pag nagtanong si Senator Cayetano, tumitingin sa likod. Nagpapasaklolo doon sa mga nasa likod niya, yung mga taga-DND. Lagi, ano yung sasagot natin? Ano ang yung tanong niya? Ano sasabihin ko? Laging ganon, mga kababayan. Pagkatapos, pagka sumagot na, laging, kaya nga binansagang Senator the West Philippine Sea, the exclusive economic zone, mga ganun eh. Mga kababayan, sa bandang huli kung napanood nyo dahil hindi na niya makayanan, kinawawa siya eh, mga kababayan, kinawawa siya rito. Nagmukha siyang, sabi nga nung mga nanonood, nagko-comment sila sa ating live kahapon, parang walang alam itong si Senator Kiko. Hindi ko naman hindi ako nagsabi nun Senator Kiko Yung mga nagko-comment sa ating live, sila ang nagsabi. Oo, at parang bata, para ka daw bata, sabi ni Senator Cayetano, nabanggit niya yun eh. Ang ganda ng sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano, mga kababayan. Kung bastos, sabi niya, yung ginawa ni Tariela kasi pambabastos talaga yun eh. Oo, pambabastos yun. Hindi ko anya ituturo yun sa mga anak ko. Na kapag binastos ka, babastusin mo rin sila. Hindi ganun ang ituturo ko, sabi niya. Ang ganda ng sinabi ni Senator Cayetano. At doon ay nasupalpal itong si Senator Kiko Pangilinan, mga kababayan. At sa bandang huli, mga kababayan dahil hindi na makayanan ni Senator Kiko Pangilinan yung mga tanong ni Cayetano sa kanya, I move to close. Sabi niya, I move to close yung pag-question at interpelasyon sa kanyang resolusyon, mga kababayan. Nag-move na si Senator Kiko na isara na ang pagtatanong at interpelasyon, mga kababayan. Anong ibig sabihin nun? Sumuko na, hands up. Hindi ko na po kaya ang mga tanong nyo. Parang ganon ang ibig sabihin nun, mga kababayan. Bida-bida po kasi nagmamagaling, di nakatapat ka ng mas magaling sa'yo, sinukuhan mo din na Senator Kiko Pangilinan. Congratulations sa'yo. At sa pagkakataong yan ay nahayag. Nahayag yung inyong kagalingan, katalinuhan,
Sa akala nyo lang po yun, mga kababayan. Ang dami pa namang nanonood na mga Pilipino, nagmukhang kawawa talaga. Talaga namang ipinahiya. Ipinahiya talaga ni Senator Cayetano itong si Senator Kiko kahapon, mga kababayan, sa debate po nila. Pero, hindi na po yan ang pag-uusapan natin sa pagkakataong ito, mga kababayan. Meron tayong mahalagang pag-uusapan. Ano yun? Ito na, mga kababayan, ha? Meron akong breaking news sa inyo tungkol dito sa usaping West Philippine Sea, mga kababayan. Ano po ba yun? Merong sinasabi po kasi itong si Tariela. Babasahin ko lang, ha. Ito yun, ha. Pakita ko, ha. Ayan, nakikita nyo ba? Paano ba? Ayan. Ito, babasahin ko po, ha. I suggest that the good senator join the Maritime Domain Awareness flight to the Kalayaan Island Group in the future. Sabi ni Tariela, he does not have to worry. I can arrange it. Sabi ni Tariela, oh. Sumagot si Senator Marcoleta, mga kababayan. Ano sabi niya? Ito. May mas mabuting gawin doon. Sabi niya, bago yon, pakisabi kay Commodore Tariela, isama si Justice Carpio, at sino ba yung professor sa UP? Magkita-kita muna kami para sa friendly debate bago magpunta doon. Yan ang sabi ni Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan. Ang makatuwid, mga kababayan, hinahamon ni Senator Rodante Marcoleta itong si retired Justice Carpio, si Tariela, at saka itong si Batumbakal. Batumbakal ba pang apelyido nito? Oo. Tatlo laban sa isa, mga kababayan. Magandang laban to, ah. Oo, 3-in-1. Oo. Kumbaga sa basketball, mga kababayan, isa lang si Senator Marcoleta, tatlo yung kalaban niya. Isipin nyo kung gaano katinding laban po ito, mga kababayan. Parang exhibition game ito, mga kababayan. Oo, mantakin mong tatlo sila. Ito pa naman, ang gagaling pa naman ng mga ito, mga kababayan. Retired Justice, Associate Justice, Carpio. Ang galing yan. Si Tariela, ang galing yan, lalo na sa caricature. Sino pa? Itong si UP professor na Batumbakal, magaling din yan, mga kababayan. Hindi basta-basta ito. Matinding laban po ito, mga kababayan. At alam nyo ba, mga kababayan, alam nyo ba, na pumalag na yung isa sa kanila, yung hinamon ni Senator Marcoleta, pumalag na po yung isa. Sino yung pumalag? Eto, babasahin ko po kung sino po yung pumalag. Pakinggan nyo po, Eto. Pakita ko muna. Ayan, oh. Ayan. Sabi rito, I accept Senator Marcoleta's debate challenge. The topics will be, siya pa ang namili ng topic, mga kababayan, ha? Ito yung topic daw na gusto niyang pag-usapan. Is there legally a West Philippine Sea? If yes, are the maritime features of the Kalayaan Island Group part of the West Philippine Sea? Ito ang gustong pag-usapan ni Senior Associate Justice Antonio Carpio, mga kababayan, na retired po ito, retired. Wala na po siya sa... Oo, baka magkamali po kasi kayo. Retirado na po ito, mga kababayan. Wala na po siya sa gobyerno ngayon. Kaabang-abang ito, mga kababayan. Talagang tinanggap na. Yung hamon ni Senator Marcoleta, yung dalawa na lang ang hindi pa nagko-confirm,
Kailangan pa yata na gumawa ng karikature itong si Tariela at itong UP professor, kailangan pa yatang call a friend din ito para nang sa ganun bago sila pumayag, mga kababayan. Aabangan po natin yan, mga kababayan. Napakagagaling ng mga ito. Lalo na itong si retired Associate Justice Carpio. Sabi nga ni Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan, ito ang pinakamagaling na abogado sa buong bansa, mga kababayan. Dahil dyan, mapatutunayan natin ngayon. Pagka natuloy ito, mga kababayan, sana ma-live on national TV ito, mga kababayan. At sa international TV ito, mga kababayan. Para mapanood ng lahat kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo at kung sino talaga ang gumagawa lang ng kwento, mga kababayan. Magandang panoorin ito, magandang laban po ito, mga kababayan. Isipin nyo na lang kung sa basketball, sabi ko nga kanina, isa lang, si Senator Rodante Marcoleta nagaganyan, 3 yung nakagwardya sa kanya, mga kababayan, 3 sila. Kung paano niya lulusutan yan, 3 na yan. At mailelay up niya ng ganyan na masushoot yung bola, mga kababayan, yun ang ating aabangan tungkol dyan, mga kababayan. Maganda ito, maganda. Magkakaalaman na talaga, mga kababayan. Ang ipinagtataka ko lang, mga kababayan, itong si retired Justice Antonio Carpio, mga kababayan, sa kabila ng kanyang angking talino at galing, nagtataka ako, after niya mag-retire, pagkatapos niya, retirado na po kasi, nung mag-retire na siya, bakit hindi man lang siya binigyan ng posisyon sa gobyerno, mga kababayan, para sana pakinabangan ng kanyang galing? Napansin niyo yun? Sa tuwing may mga usapin, kahit ano, political, issue sa West Philippine Sea, issue sa EEC at kung ano-ano pang issue, kahit ano. Kinukunan siya ng pahayag, mga kababayan. At yan ang nagpapakita na talaga namang magaling ito kasi hindi naman nila i-interview nito. Hindi naman nila i-cover ito. Ilalabas sa social media, mainstream media kung talagang hindi magaling ito. Nagtataka ako para sana pakinabangan ng gobyerno, mga kababayan. Kahit man lang siya ang gawing tagapanguna sa isang establishment o kaya tagapanguna sa isang institusyon o kaya grupo ng gobyerno, wala siya . Kung talagang gustong pakinabangan ng galing nito, bakit hindi nila ilagay sa isang ahensya ng gobyerno pala? Ahensya, institusyon. Ahensya ng gobyerno, mga kababayan. Ilagay nila para nang sa ganun ay makatulong sa pag-unlad ng ating bansa. Hindi yung pagka may sinabi, yung hindi niya pinaniniwalaan, hindi sang-ayon sa kanilang naratibo, hindi sumasang-ayon sa kanilang kagustuhan, kukontrahin nila, mga kababayan, at sisiraan. Yan ang alam kong, yan ang nakikita kong galing na angkin niya, mga kababayan, sa ngayon. Oo, eto, magkakaalaman na, mga kababayan. Dalawa pa, hintayin natin. Yung palag naman nitong dalawang ito, si Tariela at saka itong si Batong Bakal, kung ano naman nasasabi ni, tatanggapin kanila. Ano, laban o bawi? Laban o bawi? Alam niyo, mga babae, pag natuloy, kung malapit-lapit lang ako dun sa pagsasagawa ng debate, pupunta ako . Oo, susuporta ako kay Senator Rodante Marcoleta. Oo, susuportahan ko talaga yan. Kaya kayo, mga kababayan, lalo na yung nanonood sa amin, pag malapit sa inyo yung pagsasagawa ng debate at bibigyan kayo ng time at magkakaroon kayo ng chance na makadalaw, puntahan nyo. Oo, suportahan natin. Suportahan natin si Senator Rodante Marcoleta. Diyan malalaman. Malalaman kung sino yung nagsasabi ng totoo tungkol sa legalidad. Yun na ang pinag-uusapan dyan . Legalidad ng usapin tungkol dyan sa EEC at saka dyan sa
West Philippine Sea, kasama na yung KIG, mga kababayan. Diyan natin ngayon malalaman ang buong katotohanan, mga kababayan. Kaya maganda. At si Senator Rodante Marcoleta na mismo ang nag-open ng debate laban sa tatlong ito, mga kababayan. Oo. Beno, mga kababayan, yun lang. Mamaya po kasi meron tayong sisikapin natin mamaya. Panoorin niyo po kami. Kung kaya pa natin, mamaya na ito mayroong pagdinig ngayon na nakatakda ng Blue Ribbon Comedy, mga kababayan. Ay, stay committee pala, hindi comedy. Manonood ako doon at sikapin nating mailab natin yon, mga kababayan. Beno, ito lang ang aming maibabahagi sa inyo. Nagulo na naman namin ang inyong mga buhay-buhay, mga kababayan. Muli po ang inyong lingkod, Just Vlog. Bumabati po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa abroad, mga OFW, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pagtityaga na panonood sa ating munting programa at lagi kaming nagsasabi, saan man kayo naroon, ano man ang inyong ginagawa, lagi po kayong mag-iingat.